Magandang gabi. Alamin naman natin ang ilan sa mga world record-breaking holders pagdating sa lagay ng panahon. Pero bago natin malaman ang mga ito, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon natin bukas at nasaan na ba ang bagyong Lawin. Mula kay Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Amor. Salamat, Professor Edmond. Magandang gabi, Pilipinas. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At ngayon, ihatid ko na ang latest kay Bagyong Lawin. Patuloy na tinatahak ngayon ni Lawin ang direksyong north-northwest patungo sa Cagayan, Batanes area sa bilis na 11 km per hour. Ito ngayon ay nasa layong 485 km east ng Kasiguran, Aurora. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na umaabot ng 205 km per hour at may pagbugsong umaabot ng 240 km per hour. Ngunit lumawak ito ng bahagya at ngayon ay nagtataglay na ng 850 kilometers diameter. Bukas ng hapon, inaasahan ito sa layong 380 kilometers east ng Apari, Cagayan. Sa Thursday afternoon naman sa layong 160 kilometers northeast ng Apari, Cagayan. At pagdating naman ng Biyernes ng hapon sa layong 120 kilometers northwest ng Basco, Batanes. Ayon kay Mr. Fernando Cada, isang weather forecaster ng Pag-asa, maaaring lumabas ng bansa si Lawin sa Sabado ng hapon o sa Linggo ng gabi. Nasa karagatan pa rin ito hanggang ngayon at inoobserbahan pa rin ang posibleng paglandfall nito, kaya antabayanan natin ang mga susunod na updates. Nakataas ang storm signal number 1 sa Isabela, Cagayan, Calayan, Babuyan at Batanes Group of Islands. Asahan po ang pag-ulan dyan at sa loob ng 36 hours, maaaring maramdaman na ang epekto nito sa maaaring magdala ng lakas ng hangin na aabot ng 30 to 60 km per hour. Dagdag pa po ni Mr. Cada, makakaranas ang Luzon lalo na ang northern section at ang mga nasa storm signal number 1 ng moderate to heavy rains. Habang sa Visayas, mararanasan naman ang light to moderate rains. At sa Mindanao, makakaranas po kayo dyan ng magandang panahon, maliban na lang po sa kaunting pag-ulan at bahagyang maulap na papawirin. Ito pong namumuong sama ng panahon na binantayan kahapon at nagbadya sanang pumasok ng bansa ay hindi na po tutuloy sa Philippine Area of Responsibility. Sa halip, ito po ay pupunta na sa direksyong panorte at maaring mapunta sa karagatan ng Japan. Dahil may bagyo pa rin, pinapayuhan po ang lahat na mag-ingat at maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Ako si Amor La Rosa, magandang gabi. Balik sa iyo, Professor Edmond. Salamat, Amor. Ano nga ba ang ilan sa mga world record-breaking holders pagdating sa lagay ng panahon? Unahin natin ang hottest temperature o pinakamainit na nai-record sa 57.8 degrees Celsius ang naitala noong September 13, 1922 sa Al-Azizia, Libya. Samantalang negative 89.2 degrees naman ang coldest o ang pinakamalamig na nai-record naman sa Vostok Station sa Antarctica. Ang greatest 24-hour rainfall recorded naman ay sa taas na 1,870 millimeters of rain noong March 15 to 16 noong 1955 sa Chilaos, La Reunion, Indian Ocean. Samantalang ang greatest measured annual rainfall naman ay umabot sa 26,461.7 millimeters of rain mula August 1, 1860 hanggang July 31, 1861 sa Cherrapunji, Meghalaya, India. Ang highest annual average rainfall ay naitala rin sa Meghalaya, India sa taas na 11,874 millimeters of rain. Ang highest air pressure recorded ay 1,083.5 hectopascals ay naitala noong December 31, 1968 sa Agata, Siberia, Russia. Samantalang ang lowest air pressure naman ay umabot lang sa 870 hectopascals noong October 12, 1979. Noong kasagsagan ng Typhoon Tip na matatagpuan sa layong 483 kilometers west of Guam sa Pacific Ocean. Ang pinakamalaking hailstone na bumagsak naman ay sa Gopalganj District sa Bangladesh noong April 14, 1986. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga world breaking record na naitala natin sa ating kasaysayan pagdating sa lagay ng ating panahon. Ito po si Edmond Rosales. Sana nadagdagan namin ang inyong kaalaman para mas lalo pa nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.